Basic. Basic lang ang offer sa kanila. This is the biggest farm. Biggest aquarium farm in Ho Chi Minh. Guys, kung mag-hatch daw sila ng BBS dito, isang lata. Okay guys, we're on the way to the second farm. Hindi ko alam na malakas pala uminom ng mga taga-Vietnam. Kaya medyo napasabak tayo sa inom. Okay guys, dito tayo sa second farm na pupuntahan natin. And I think sobrang laki ng farm na to. We're here sa Tuan Nam Gapi Farm. Sobrang laki ng farm na to. Crazy. This is the biggest farm. Biggest aquarium farm in Ho Chi Minh. 3,500 aquarium tanks. Crazy. Grabe tong size ng farm na to. The amount that they can produce in this farm alone. Grabe. Yan, top view. Ito si Tuan, the owner of the biggest farm. Gapi Farm in Vietnam. Yeah. This is Tuan, the owner of the biggest farm. Biggest farm in Vietnam. Grabe. Grabe yung mga ABT nila dito. Sobrang dami. Lahat ng babae buntis. Yeah. Lalakapad ng mga ABT meals. Oh. Ilang minuto na ako naglalakad. Puro ABT pa rin nakikita ko sa row na to. Oh, puro Big Mama. Sabi sa akin ng owner, hindi raw enough ang isang araw para ikutin ko lahat ng mga isda dito. Totoo naman, nakakalula yung mga nakikita kong isda dito. Sa dami. Ito yung mga half-black pastel nila. Separate before, oh. 1 month before to sell. Yeah. So lahat daw ng mga guppies nila dito, male and female, magkakasama. Tapos sineseparate lang kapag bago mag-ship. Grabe, sobrang dami nilang fry dito. Hindi mo mabibilang. Oh my God. Ganda ng hati ng ano nila. Half black pastel. Dirt koi. Dombo koi ang tawag nila dito. Mga albino koi nila, lalaki rin na siya. Tsaka I noticed dito sa farm nila. Ayan o. Sobrang init. So, I think if mainit ang farm mo, magta-thrive talaga ang mga guppies. Mas mabilis ang metabolism nila. Mas mabilis silang mag-breed. Itong mga orange grass nila, inaalagaan nila yan. Ginagawa nilang stable. So, hindi kal para sa kanila yung red wash ng bluegrass natin. Ang ganda rin ito, double sword. Kaso bata pa. In terms of their water change routine, every 3 days daw sila magpalit ng tubig dito. So, sobrang sipag nila magpalit ng tubig. Unlike sa atin, minsan once a week lang, once in 2 weeks. So, ito sa kanila, very important ang water change. Hindi nila dinadaan sa filtration. Dinadaan nila sa palit ng tubig. Ano to? Koi? Koi na rebo, na short body. Pero parang blonde. Trip ko. Ganda ng kulay. Eh. Ganda ng pagka-short body nito. Wow. Kapag ganito kalaki yung farm mo, it's really hard to maintain the quality of your lines. Kasi, syempre, hindi ka na nakakapag-culling masyado dito sa dami ng alaga mo. Pero, very impressive how yung quality ng mga strains nila dito, okay pa rin, magaganda pa rin, kahit na sobrang dami nilang alaga. Full gold. Ganda rin full gold nila dito. I think Vietnam ang isa sa mga bansang sobrang ganda ng full gold. Guys, kung mag-hatch daw sila ng BBS dito, isang lata. Grabe. Isang lata per hatchery ang ina-hatch nila. Ganyang karami ang alaga nila. Tapos ito, yung mga fry area nila. Dito nila pinapaanak lahat. Grabe. Nakakalula sa dami. Di mo alam sino yung mga pinapaanak mo eh. Ayan o. What do you feed? Only Artemia? Only in Artemia. Oh. Yeah.
Guys, ganito karami isda nila. BBS lang daw pinapakain nila. Puro BBS lang. Walang feeds. Take note, guys. Yan sila in Vietnam. Pure live foods. Kaya sobrang healthy ng mga isda. Tapos sobrang lalaki. If there's one thing I learned here in my visit sa mga Vietnam guppy farms, is that yung main diet talaga nila is live food, especially brine shrimp. Ang logic nila is, dahil nga galing sa maalat na tubig ang brine shrimp, hindi siya nag-carry ng mga bacterial and fungal infections. At the same time, ang brine shrimp, very high in protein. So, sinasabi nila na diet talaga ng isda nila, live food. And yung mga feeds, very secondary lang sa kanila. If may choice sila na puro live foods talaga. Sa atin in the Philippines, talagang balanced diet, feeds, tsaka live food. Pero here, talagang puro live food, especially nga raw, brine shrimp. So, yun, bili na kayo ng deep blue brine shrimp kung gusto niyo na quality na brine shrimp. Guys, lahat ng farm na pinuntahan ko, may asin. Ganon ka-importante yung asin sa guppy industry. Ang dami niyang awards, oh. Daming awards na inagiw. Hindi na nalinis. Pero ang ganda. Grabe guys, they're packing 900 guppies to be shipped out to Indonesia tomorrow. Ganito kalaki yung farm. 900 guppies. Grabe yun. Basic lang sa kanila. Basic lang sa kanila ang acre. Basic lang ang acre sa kanila. Very basic. Yeah. Yeah. Sobrang liit ng pag-pack nila dito. Sobrang liit. So that's it guys. Kakatapos na namin i-tour yung malaking farm ni Tuan. And sobrang napagod ako dun. And sorry nga pala, wala masyadong question and answer kasi nga, they really have a hard time conversing in English. So, puro video na lang, tanong-tanong lang yung mga kakaya. So, that's it for today. See you tomorrow in the next vlog. Shout!